Yun, nagalit si Mister na bakit ka pumunta dito? Well, they took all the stuff that was in the garage, or on the floor. Yeah. Hi guys, good morning. Today is Friday, and si Mister is umalis, nag-work na kahapon. Kakarating lang niya ng London ulit si Mister. And naka-ready tayo guys kasi aalis tayo. And nagda-dryer ako ng damit. So winter na dito guys. Winter na. Malamig na talaga siya. And yung kids is ngayon, veteran days sa school. Last year nagpunta kami. Ngayon hindi kasi wala si Mister. Si Mister is veterans. Member siya ng mga veterans guys kasi he was an Air Force before. So yun, ready tayo kasi aalis tayo guys. Dadalhin ko si mother-in-law ng sa nail salon, pedicure and manicure kasi kailan ba yun? I think last na pa-pedi and mani niya is nung before kami umuwi ng Pinas. So yun. So kailan sabi ko, nakita ko yung niya na na talaga yung mother-in-law ko guys, maarte yun siya sa maarte yan siya sa niya sa isip ko muna yung shoes ko. Maarte siya sa kuko niya dati at saka sa buhok niya. Nung pa talaga yung pa talaga siya ba yung wala pa siyang Alzheimer. Siya, nagpapalinis yan guys twice a month. And then pupunta yan ng salon at least once a month talaga. Ang layo pa nung salon niya guys. Last time nakapag-drive ako last year, ang layo-layo. So ito, dadalhin ko siya, and then after that, I think mag-lunch kami sa Panera. Kaya dadalhin ko siya guys kasi nakonsensya ako. Nakonsensya ako guys kasi may kwento ako sa inyo. Aalis na ba tayo? Magkukwento muna ako guys. Kailan ba nagpunta siya? Wednesday. Wednesday, anyway pala, before ako mag-proceed sa ko guys, kwento, parang inaantok yung mata ko. Si storytelling natin, tapos na yung election dito sa sa US, tapos na guys. May nanalo na. So, nanalo si Trump against Harris. And yeah, okay na dito mga tao, not unlike nung kasagsagan talaga ng babutuhan na parang makikita mo sa mga tao na mga tents. Ayun, may nanalo na guys, kaya sana kung alam niyo yun, sana gawin niya yung mga pinramis niya like sa immigration, like yung pagbaba ng mga bilihin. Sana hindi tayo mabudol like sa Pilipinas ba. Isa na ako doon, aaminin ko na budol din ako doon. Nag-vote din ako. But I still like Duterte administration talaga. Saludo ako kay Duterte. Although may kapatid ako na hindi siya kay Duterte, but it's okay. And same din dito na yung asawa ko sa ibang siya, sa ibang politiko siya, samantalang yung biyanan ko at saka si sister-in-law sa din, sa kaliwa din guys. So yun, hindi ko na i-mention. So okay, balik tayo sa kwento. Wednesday, I think, yeah, tapos na yung election na na kami sa result kung sino yung presidente dito sa US. So Wednesday morning, dinala namin siya ng breakfast. And then si Brianna that time, she's not feeling well. So nag-stay lang si Brianna dito sa bahay. So si Brianna, pwede naman siyang maiwanan guys dito sa bahay. So yeah, we had breakfast and then dinrap namin siya sa bahay niya. Ayaw niya talaga magpa-drop sa bahay niya. Sabi niya, dalhin niyo ako sa sa bahay niyo. Sabi ni Mr. hindi kasi may sakit na si Brianna. Sabi, at saka may I think that time pumunta si Mr. ng Costco din. After may nag-breakfast. Ako nagpaiwan kasi sinamahan ko si Brianna. Hapon treadmill ako, and then si Liam getting ready, saka si asawa getting ready para sa soccer practice.
sumulpot dito, naglakad yung matanda dito, guys. From her house, coming to our house, nakita ko siya sa sa bintana. Parang siya nagwo-wonder siya, or siya ba, kung bahay ba namin to o hindi. Talagang simili pa siya sa bintana, guys. Kung bahay ba namin to. So yun, kasi nakita ko siya. Sumigaw ako kasi nasa treadmill ako. Sabi ko, honey, mom is here. So yun, nagalit si Mr. guys, kasi ba't ka naglakad na ikaw lang mag-isa? Paano kung may nangyari sa'yo sa daan, or natumba ka, or na so yun, talagang siya, guys, yung paglalakad niya papunta dito, confused siya. Nakikita ko talaga sa kanya na confused siya, guys. Sabi niya, no, gusto ko lang puntahan. Siguro nag-hallucinate siya, or ewan ko. Kasi gano'n naman talaga yung mga nagka-Alzheimer na makakalimutin na ba. Buti na lang, I'm so thankful kasi hindi niya kalimutan yung bahay namin. Nakarating siya dito na walang nangyari sa kanya, guys. Although walking distance lang naman, like 10 minutes. Sa sitwasyon niya na may Alzheimer na nga siya, nakaano pa rin siya, guys. Nakaabot pa rin siya dito sa bahay namin. Yun, nagalit si Mr. na bakit ka pumunta dito? Yun, ako naman, tumahimik lang ako, guys, kasi ayoko yung sabayan ko yung galit ni Mr. ba. Alam ko talaga, iba yung ugali ng mga foreigners, guys. Mababait sila, pero may mga ugali sila talaga na pag hindi sila nag-expect ng tao na darating, tapos darating ka bigla, talagang maano sila, guys, ay parang nasa puton ba, mainis sila, naiinis sila. Ganun yung na-notice ko sa mga foreigner. Kaya kung bibisita ka sa bahay nila, you need to tell them ahead of time. Ganun ang mga foreigner. Not unlike sa atin na Pilipinos na, ay, anytime, pwede kang pumunta sa bahay ko, magchismisan tayo, magkipagmaritisan tayo. Sila, iba. Naintindihan ko si Mr. kasi ganun talaga yung asawa ko. Ayaw niya yung may biglang dumating na hindi niya alam. And isa pa doon is parang ang kinagalit ni Mr. is bakit ka naglakad na yun na nga, mag-isa ka lang, at paano kung may nangyari sa'yo, tapos hindi namin alam na umalis ka pala sa bahay mo. Yun ang number 1 na kinagalit din ni Mr. Kaya yun, naanuhan niya yung nanay niya, na medyo naanuhan niya yung nanay ba na bakit ka naglakad na mag-isa lang, dapat tinawagan mo ako at kinuha kita sa bahay mo. Yun ang ni Mr. So yun, kaya talagang hindi na talaga kasi ang nilalala lang namin, ang pinag-alala namin, guys, is paano kung na naman siya, maglalakad na naman siya mag-isa, aalis sa bahay niya, tapos hindi niya tumatuntun yung bahay namin ba. Yun ang pinag-worry ni Mr. Kaya yun, afternoon, guys, nung ako yung naghatid pa uwi sa kanya, kasi si Mr. nga may dinala si Liam sa practice. So yung tinawagan nung pagbalik ni Mr. galing practice, talagang tinawagan niya yung kapatid niya na ano ba talaga yung gagawin natin kay ma'am, promise ka nang palagi kang nagpaplano tapos wala namang ginagawa. Yun yung sinasabi niya sa kapatid niyang babae. Kaya sabi ni Mr. ay, tayo na ang kikilis nito, kasi kung hayaan natin yung kapatid ko, walang mangyayari kay wala daw mangyayari sa mom nila. Mag-i-stay daw sa bahay. Tapos ang yun na nga, yung pinag-problema is what if kung lalabas yung matanda, tapos wandering around ba, or maglalakad mag-isa, tas hindi nang alam paano tumawid sa kalsada, iba ka masagasaan pa siya. So yun, kaya ito, the concern, daughter-in-law. Then, nakonsensya ako, guys. Dadalhin ko siya sa sa nail salon. So, yeah, siya mamaya, guys. Mag-drive muna ako. Kukunin ko siya.
Tapos na yung manicure ko. Hindi ko nadala si mother-in-law kasi pagdating ko kanina guys sa garage, ang kalat. Ang kalat, parang may nagwala doon sa garage guys. Hindi ko muna siya pinulot kasi gusto ko makita nung anak niyang babae ba. Ayun, binidyohan ko. And tumawag ako kay Mr. Hindi daw pala available si mother-in-law kasi dadalhin daw ni sister-in-law sa sister-in-law sa doctor. And pagdating ko naman doon sa salon, sabi ni Mr. ay hindi pala daw today. Next week pa pala dadalhin si mother-in-law sa doctor. So ayan. Hindi ko siya kasamang nagpalinis ng kuko, ako lang. So ayan, red na red tayo guys. Ito, kagagaling ko lang ng Panera. Ayan, kita nyo ba yung sign ng Panera? Ayan, Panera bread. Isa yan sa mga favorite na pagkain ni mother-in-law. So ito, binilhan ko siya guys, oh. And then yung kids, binilhan ko rin ng cookies. Ayan, so puntahan natin si mother-in-law guys. Maano yun, sana hindi niya maalala nung sinabi ko na dalhin ko siya sa nail salon. Kasi kanina, chinek ko naman siya bago ako umalis. Natulog siya guys, kaya hindi ko na lang din siya ginising. Kasi nga, sabi nga ni sister-in-law, dadalhin niya daw sa doctor. Yun pala, next week pa pala. So, yeah. Kanina, nagpaalam ko sa inyo na sasakyan ako. Ngayon, dito na naman ako sasakyan guys. Kaya, puntahan natin si mother-in-law. Tanungin ko siya anong nangyari sa garage. Bakit ang daming kalat doon sa sa grounds. Nag-ano na sila dito. Naglalagay na sila ng mga Christmas decorations guys. Ayan yung truck na yan. Yan yung talas kabit. Yung namin, yung bahay namin. Simulan ko na. Ilalabas ko na yung mga Christmas decoration. Hindi ko na hintayin si Mr. And then plano kong bibili na ng Christmas din bago. I'm not sure, bibili ba ako ng bago or gagamitin ko yung luma. Bibili ako ng bago pagkatapos ng Christmas kasi nagsisale. Yun yung gagamitin namin sa Pinas. Hi guys, dito na tayo sa bahay ni mother-in-law. Buksan ko na yung niya, garage niya. Pakita ko sa inyo yung kalat niya guys. I'm not sure if niya ba, nalagpit niya na ba o ganun pa rin yung hitsura. I think niligpit niya na guys. Niligpit niya yung kalat niya. Niligpit niya nga. Kasi kanina nagkalat yun. Ito, nagkalat yung mga basura na to guys. Ayan nagkalat yan na. Niligpit niya na. Black naman yung hangamon. What happened to the garage? Huh? What happened to the garage? Oh, well, weren't you in on that? They had a lot of fun last night, and with the stuff out of the trash that I've put back in, and I don't know yet. I don't know where Art is. Art? Your husband? I don't know where he is. They took all the stuff that was in the garage or on the floor. Yeah. And I'm not sure what they made. Whether they made a thing, Yeah. Or what? But I went out and cleaned it up because now I don't know where this is. So who did it? Well, it had to be Brian, or not Brian, Art on. Did the mess? Did the mess? Who did it? I think I don't know, but I think that Art was in on it, and I don't know about
Brian, you know, Yeah. and there was no problem. I think it's funny, and you know the whole backyard, and I never said a word about it, or not backyard, but The garage. and you know it was fine with me. There's not that much, and the guys have a good time, but I don't know. That's just what I think, you know. And she knows. Mom. So we have to lunchtime. So where is Art? Is he alive? Art? No, Mom. Oh. So he wasn't in on this thing last night? No. Wow. You gonna have lunch with me? Yeah. Good. Let me pick these up. Hi guys, dito na tayo sa bahay. Oh, wait. Bahay na tayo. Ayun, natatawa na lang ako sa biyanan ko guys. Ay, hindi ko alam paano mag-react, magalit ba. Hindi naman ako pwedeng magalit kasi yung mga ganyan cases, hindi ka pwedeng magalit sa kanila. Dapat mahaba yung pasensya mo. Or ano, i-explain mo sa kanila. And maintindihan naman nila guys na kaya nga sabi niya, you know what? Nag-isip daw siya na mag-walk naman daw papunta dito sa bahay. Pero inisip daw niya na baka na pagdating niya dito, galit na naman daw si Brian. Naalala niya yung siyempre nanay siya, alam niya yung reaction ng anak niya kasi talagang hindi talaga masaya si Mr. nung siya dito guys, nag-walk siya papunta dito. Kasi ang ginano ni Mr. paano kung may mangyari sa kanya, di ba? Ayun, alam din niya. So ayan, ito yung binili ko for the kids na cookies. For Liam, matutuan ko si Liam. Ayun na yun guys, ayan. And then, si Brianna, favorite ni Brianna na cookies din. And then, ako, first time kong kumuha nito, guys. Masarap to siya pag dumikit yung yan o. Okay. Busog pa naman ako doon sa pero gumawa ko ng coffee. Bago pala si Mister, bago siya pumunta siya ng bago siya bago siya umalis, nag-Costco si Mister nung Friday man takaron na takda naman hinuong ko ni mother-in-law. Wednesday pala nag-Costco si Mister. May mga binili siya dito guys. Kukunin ko and ilalagay ko sa freezer. Yung sal. Ito yung binili ni Mister galing Costco. Pag hiwalayin ko lang to guys. Balutin sa glad wrap. And then ilagay sa freezer. Steak ng mga bata, I think. Steak namin ni Mister. And then salmon. So, hiwain ko tong salmon kasi yung nila mamaya, yung dinner nila mamaya at saka dinner ko, salmon. Sabi ko kay Mister, next time pag bumili ka ng salmon, dalawain na muna. Kasi ito guys, isang kainan lang namin to. Yan, isang hiwa. Kasi yung mga anak ko, ayaw nila ng ganito dito. Ako naman, ito yung kinakain ko, hinahalo sa salad. Itong part dito. Yung buntot. Kasi ayaw nilang kumakain yan. Kasi daw, may mga brown daw. Alam nyo lang dito guys, mga bata. Alam nyo yung mga fats. Ayaw din kumain ng mga anak ko. Kasi so slimy daw. Nawaan na sila ng daddy nila. Yung asawa ko talaga, ayaw talaga kumain ng fats guys.
Tapos yung may sa atin, di ba, mas masarap yung may mga litid-litid. Sarap. Nguya-nguya. Kay Mr. Ay, naku, nanidiri siya sa mga ganong meat na may mga litid-litid, guys. Okay, huwain mo muna to. Balikan ko kayo mamaya. Guys. Kakarating lang namin galing soccer. Tignan niyo si Brianna. Nag-feeling well talaga. Yan, oh. Tomorrow pa naman is yung first playoff nila sa soccer nila, guys. And then final sa next week. Siya pa naman yung inaasahan sa team niya. I'm not sure if makakasali to bukas. May lagnat siya eh, mainit. Magluluto na ako ng dinners, guys. Maglutuan ko lang siya ng soup. May canned soup ako dyan. Kanina nung nasa stoplight kami, guys, nakita ko si sister-in-law at saka si Bianan. Kinuha niya pala yung nanay niya. Okay naman. Wala naman siyang lagnat. Kasi nag-hallucinate talaga kanina, guys. Ang tinanong niya sa akin, nasaan daw yung asawa niya. Yun yung tinanong niya sa akin. Nasaan si Art? Kasi daw niya na yung kalat daw doon sa garage. Sabi niya ganun, kalat daw yun ang asawa niya. Hinayaan niya lang daw magkalat. Grabe na talaga yung pag-hallucinate niya, guys, ay. Tapos nag-leave pa siya ng message sa asawa ko na, naglaro lang kami ng daddy mo. Sabi niya ganun, naglaro lang kami ng daddy mo. Bigla siyang nawala. Tapos yun na nga, tuloy-tuloy yung pag-hallucinate niya hanggang sa dumating ako kanina. Yan sa video, tinanong niya ako, nasaan si Art? Bigla lang siyang nawala. Hindi na talaga siya ay, hindi mo na sabi ko nga sa asawa ko, ay, we need to find a place for her very, very soon. Asap, yun talaga ko. Kasi hindi naman tayo palaging nandun sa bahay niya na nakamonitor or ayaw din naman niya dito kasi yung available nga na room namin, dyan lang. Yung office area lang, super liit. Sabi ko nga sa kanya, sa bahay ka na lang tumira. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, no, I don't want kasi my cat. I know Brian doesn't want my cat. Kasi si Brianna at saka si Brian, pag, guys, 30 minutes lang yan sa bahay ni Grandma. Yung allergy nila, talagang umaatake yung allergy nila, guys. Kaya, hindi pwede sa amin yung pusa. Yun, ipaglaban niya talaga yung pusa niya. Pero yun, yung pusa, yun, nakapagbigay ng mataas na buhay niya. Kasi, kanina kumakain kami, yung pusa nandun sa niya. Yung isang pusa talaga matigas ang ulo, nandun talaga sa mesa. Yung tatlo nakaano sa kanya, nakaganyan sa paanan niya. Ay, nako. Magluto na nga ako ng dinner. At gutom na to si Liam. Si Liam lang yung naglaro kanina. Si Brianna talagang sabi niya, Mami, I can't wait. Hoy, imo na nang git. Dulaan ang kuan. Luto muna ako, guys.